Ganito na po pala trabaho ng kongresista ngayon mga lodi, no? Mga investigador na po. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo, Senator Bongo nadawit din. Sigurado dito, pati si Senator Bato, idadamay nito kasi war on drugs ang pinag-uusapan dito. which would encompasses Luzon, Visayas, and Mindanao. Wow, galing magdrama, bravo! Yung mga utak talangka naman ng mga tanso ay paniwalang-paniwala dito. Post ng post ba? Yari na, Tatay Duterte ninyo. Sa tingin nyo ba, magsasalita ng ganito kalalim ito si Garma kung wala itong malaking kapalit? Basang-basa na po namin tong larong ito. Hindi po kayo magtatagumpay dyan, promise. Nilinaw nitong walang pumilit sa kanya at sarili niya itong desisyon na halos 1 linggo niya ring pinag-isipan. Maniniwala kayo mga lodi na wala pong pumilit sa kanya para magsalita ng ganito sa Quadcom? Yo, what's up mga lodi? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito na po mga lodi, inumpisa na po ng Quadcom si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anak na tinapay naman, ano nangyayari sa ating bansa? Imbis na yung mga kongresista natin nagpapatupad ng mga batas na makakatulong sa ating bansa, eto po focus po sila para po pabagsakin ang mga Duterte at sirain ito. Ganito na po pala trabaho ng kongresista ngayon mga lodi, no? Mga investigador na po. Anak ng tinapay, hindi ba nasasapawan ng NBI dyan? O eto mga lodi kasi po, nilaglag po sa Quadcom ni Royina Garma si Tatay Duterte. Post nga po ito mga lodi sa Rappler, in tears, Garma confirms Duterte offered reward for drug war killings. Siyempre mga lodi, ang unang magpo-post nito at magpapakalat nitong balitang ito, si walang iba kundi si Dilima. Pinakulong po siya ni Tatay Duterte at pinakawalan po siya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Siyempre, makakatulong po ito sa Dilima sa tingin ko para po pabagsakin ang mga Duterte dahil nga po may galit ito sa mga Duterte. Ikaw ba naman makulong ng ilang taon Dahil nahuli kang pasayaw-sayaw sa loob ng bilibid So, eto mga lodi, yung dating pinagkakatiwalaan ni Tatay Duterte na si Royina Garma, nilaglag po siya nito sa Quadcom. O, eto po yung statement niya mga idol. Maniniwala ba kayo sa mga binitawang salita nito ni Royina Garma about po dito kay Tatay Duterte mga lodi kung wala po itong malaking kapalit para po sa kanyang sariling interes? Pakinggan po natin mga lodi sa balita. Dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte at isang retired police colonel. Inihayag nito ang kanyang mga nalalaman sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay. Wow! Grabe mga lodi, yung sinumpaang salaysay ni Garma sa tingin po natin, planado po ito. Anya noong May 2016, tinawagan siya ni dating Pangulong Duterte at inutusang makipagkita sa kanya sa bahay nito sa Doña Luisa, Davao City. Grabe naman. Inanyayahan siya ni Tatay Duterte dito po sa lugar namin sa Davao City para po dito sa kanyang ichuchuchu. Ayon kay Garma, pinaghahanap siya ng dating Pangulo ng may kakayahang magpatupad ng Davao model na war on drugs sa buong bansa. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo. Daming madadawit dito mga idol. Alam niyo yun, yung pagbibigay po niya ng salaysay tapos may paiyak-iyak po dyan mga lodi. Ako hindi po talaga naniniwala dyan. Dahil kailangan po dito sa administrasyong ito, magaling ka magdrama. Yan po ang aking napapansin mga lodi. Lahat po ng mga dumikit kay Tatay Duterte o mga sumusuporta sa kanya hanggang ngayon, pinag-iinitan po. Umpisa po natin kay Pastor Apollo Kibuloy mga lodi. Na ngayon naman po ay napatunayan na wala naman po talaga siyang nilabag na batas sa Amerika. Pero dito mga lodi, dinidiin po talaga siya. Ituloy pa po muna natin to. Indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale. Dito ka magtataka mga lodi, no? Ang daming mga tapat na mga pulis o general ba na mapagkakatiwalaan ni Tatay Duterte, pero bakit siya ang pinili ni Tatay Duterte? Kung sakali mang totoo yan. Na hindi naman siya taga Davao. So ito pa.
replicating the Davao model. The Davao model referred to the shifting system involving payment and rewards. Batay kay Garma, ang upperclassman niya sa PNP Academy na si Edelberto Leonardo, nooy Davao Region Criminal Investigation and Detection Group Chief, ang inirekomenda niya kay dating Pangulong Duterte para sa nationwide war on drugs. Yari, ang daming nadadawit. Dito ako maiinis sa mga lodi yung pagdrama nito eh. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo outlining the task force. Senator Bongo, nadawit din. Sigurado dito, pati si Senator Bato, idadamay nito kasi war on drugs ang pinag-uusapan dito. Which would encompasses Luzon, Visayas, and Mindanao. Wow, galing magdrama, bravo! Yung mga utak talangka naman ng mga tanso, paniwalang-paniwala dito, post ng post ba, yari na, Tatay Duterte ninyo! Nilaglag na siya ni Garma. Pero may hindi sila napansin dito, mga idol. Sa tingin nyo ba, magsasalita ng ganito kalalim ito si Garma kung wala itong malaking kapalit para lang siraan si Tatay Duterte? Hindi ba ninyo nahahalata ang pattern na inuuna muna nila pabagsakin ang mga supporters ni Tatay Duterte bago nila sinimulan si Tatay Duterte ngayon? Dagdag pa nito, si Leonardo umano ang nagdedesisyon kung sino ang isasama o tatanggalin sa listahan ng drug personalities. Siya rin ang nagre-report kay dating Special Assistant to the President at ngayon Senador Bongo tungkol sa mga individual na nasawi sa police operations. Pansin nyo, lahat ng mga malalapit kay Tatay Duterte, yan talaga ang mga inuuna. Hindi ba kayo nagtataka dyan? Leonardo had the final authority to determine who would be included on the list of drug personalities and to classify their threat levels, as well as the discretion to remove individuals from the list. Bukod dito, kinumpirma rin ni Garma ang pagkakaroon ng gantimpala sa anti-drug war ng Duterte administration. May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not familiar sa mga bracketing po. Tingnan nyo, sino po yung mga nagtatanong dito po kay Garma? Puro po yan mga congressman na nakadikit kay Romualdez. Anak ng tinapay. Kapag si Congressman Marcoleta dyan, mga lodi, paaalisin nila yan. Dahil masusupalpal talaga sila dyan. Pero ang allowed lang dito sa loob po ng Quadcom, mga lodi, syempre, yung mga nasa palibot po ni Romualdez. Basang-basa na po namin tong larong ito. Hindi po kayo magtatagumpay yan, promise. Ayon kay Garma, naging emosyonal siya sa pagbabasa ng kanyang salaysay dahil natatakot siya para sa kanyang seguridad, gayon din sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Wow. Natakot pa siya ha, mga lodi, sa ginawa niya. Hindi ka natakot kasi alam mo, nasa administrasyon ngayon ang iyong kaligtasan. Kasi kapag hindi mo sinunod yung kagustuhan lang, kung meron man nag-utos sa iyo, alam natin na ikaw ang ikukulong. At ikaw naman, para maging play safe ka, syempre, gagawa ka ng istorya na makakatulong para sa pagpabagsak kay Tatay Duterte at sa mga supporters nito. Gayunman, nilinaw nitong walang pumilit sa kanya at sarili niya itong desisyon na halos 1 linggo niya ring pinag-isipan. Maniniwala kayo, mga lodi, na wala pong pumilit sa kanya para magsalita ng ganito sa Quadcom? Isasalang-alang mo ba ang buhay ng iyong pamilya, buhay mo, kung wala itong matinding kapalit sa pagkanta mo o sa pagchuchu mo dito po kay Tatay Duterte kung totoo man yung mga sinasabi mo? Sa tingin mo ba, hindi mo naisip na paano kapag naging presidente si VP Sara Duterte, balikan ako nito? Ngayon, hayahay talaga kayo dahil nasa posisyon pa ang inyong mga backer. Pero hintayin natin ang panahon. Alam natin na hindi natutulog ang Diyos sa mga pinaggagawa nyo sa mga Duterte. Yeah, I realize the truth will always set us free, Mr. Chair. Nakakatawa. Kung galing sa kanya yan, the truth will set us free. Sobrang nakakainis. And at least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to live and for our children. I think we have to do something. Yan. To make this country better place to live. Panahon ni Tatay Duterte, dyan lang namin naramdaman na itong bansang ito maganda pong tirhan. Nawala po yung mga snatcher, nabawasan po yung mga durugista.
medyo naging safe na po ang ating bansa. Nakakapaglabas ka na ng cellphone sa gabi, nakakapaggala ka na ng madaling araw nang hindi masyado kinakabahan, hindi kagaya nung nakaraang mga administrasyon. Tapos sasabihin mo, gusto mo makapag-contribute, kaya mo ginagawa ito para maging better living country itong bansang ito. And for our children, I think Oh. we have to do something. Iniisip mo yung mga bata, kabataan. Kaya mo ginagawa ito kay Tatay Duterte na ang pangunahing adhikain ni Tatay Duterte protektahan ang mga kabataan para iwasan nila ang paggamit ng drugs. Tapos sa'yo pa nanggagaling yan. Dati kang nasa PNP. Tapos ngayon ikaw ang nagsasalita ng ganyan. Para maibalik po yung trust sa PNP. Si Tatay Duterte nga ang nagbalik ng trust sa PNP. Hindi nyo ba naiintindihan yon? Sobrang kikitid na ba ng mga utak ninyo? Dati hindi naman talaga ganyan ang tingin namin sa mga kapulisan. Simula nang umupo si Tatay Duterte, nagbago ang lahat. Pati nga dito sa Congress, nagbago ang tingin namin nung si Tatay Duterte ang nakaupo dyan dahil akala namin ipagpapatuloy nitong administrasyong ito kung ano na simula ni Tatay Duterte. Ngayon, sinisira na naman nila ang imahe ng kapulisan ng kongresista. Lahat po ng mga nakaposisyon ngayon, ang baho na naman, ang dugyot na naman tingnan. Magkaroon po ng reform sa PNP. And yung tiwala po ng mga tao, whether victims of criminal sa gobyerno. Humingi rin ng tawad si Garma sa mga kaanak ng mga biktima ng Eto EJ pa. case sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Ayan mga Lodi, ito po yung mga pamilya nung nabiktima daw po ng EJK mga Lodi. Nakakatawa po, no? Kompleto po sila sa props, witness, etc. para po dito pabagsakin si Tatay Duterte. Pero hindi kayo talaga magwawagi dyan. O ito pa, o, di ba? Pa-picture-picture pa. Mga idol, sa panahon po ni Tatay Duterte, alam po namin ang kalakaran. At etong Quadcom naman na to, mga idol, wala namang iba talaga tong punto, kundi ang siraan o imbestigahan lahat ng dapat imbestigahan para masira ang mga Duterte. Una, mga Lodi, pinatawag po nila si Harry Roque, ang dating spokesperson po ni Tatay Duterte. Ngayon naman mga Lodi, ginawan po nila ng kaso. Ito si Harry Roque. At ngayon po ipinaghahanap po siya. Ganyan po talaga ang pattern eh. Kagaya po na nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos ngayon mga Lodi, ang asawa naman daw po di umano ang pinaaresto nitong Quadcom na to. Lahat gagawin para masira ang pangalan ng mga Duterte. At alam kong hindi kayo magtatagumpay. Kahit anong gawing drama nyo pa dyan, kahit ano pang paiyak-iyak ang gawin mo dyan, Garma. Alam ng sambayan ng Pilipino at gising na ang mga tao sa ginagawa nitong administrasyon na ito. Na kung anong ginawang kabutihan ni Tatay Duterte, yan naman ang ginagawa lang kasiraan dito. So abangan pa natin mga Lodi sa susunod na video ang mga gagawin nitong Quadcom na to para lang po sirain ang pamilyang Duterte at ang nagawa nito sa ating bansa para magtagumpay po sila. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Kahit anong gawin nyo, Duterte pa rin.